Hello, hello. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pasahin po natin dito sa Proverbs 60. Pwede pong salit-salitan po tayo. Okay na po ba? Ako po muna. The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are hid in his own eyes, but the Lord revealeth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Better is a little with righteousness than great revenues without right. A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. A divine sentence is in the lips of the king. His mouth transgresseth not in judgment. A just weight and balance are the Lord's, all the ways of the God are his word. It is an abomination to kings who commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Righteous lips are the delight of kings, are they love him that speaketh right. The wrath of a king is as messengers of death, but a wise man will pacify it. In the light, the king's countenance is life, and his favor is as cloud of the latter rain. How much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver. The highway of the upright is depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord happy is he. The wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the least increaseth learning. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of words is folly. The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips. Pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and healed to the bones. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, mga singkong sa bagay ito po na sa amin at ayaw mga singkong salita, Panginoon. Pwede po sa pagbahagi sa kanya, gobyerno po ako, Panginoon. Panginoon, bagay ito ng tamang ayos po, Panginoon. May bawat isa rin po, may makuha na natutunan po dito, Panginoon. Sana kayo din po ang may taas namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Title ko po is Putting God in the Center of Making Decisions. Amen. Objective po, understand or importance of putting God in center of decision making and recognize benefits of committing tasks to God. So, ano po ba yung decision making? Alam niyo po ba yun? Amen. Ano po ba yun? Tingnan mo. Ano po yun? Po? Tamang pagpili? Ano pa? Po? Ano pa? Ano po? Hindi ko po marinig eh. Ano po? Ano lang po dito. Ginawa lang po na tawag dito, yung meaning na. The process of making choices by identifying a decision, gathering information, and
Assessing alternative resolution. So ito daw po yung process na gumagawa tayo ng decision sa buhay natin ng start. Tawag doon? Yung pagpili natin sa araw-araw. Example. Ano po ba example na mga decision making? Pagkuha ng kurso eh, mahirap yan. Kailangan talaga ng maraming information dyan eh. Hindi yung basta ano lang eh. Yung makita mo, mataas yung sahod, hindi naman pala kaya, di ba? Ano pa? Ano pa? Papasok ka, yan. Pag maulan, papasok ka pa ba? Eh, kung baha, hindi ka ba rin pag-ibig ba? Eh, anong tawag yan? Magsisimba ba ako o hindi? Kasi may assignment eh. Anong gagawin mo ngayon? Ang gagawin nyo, napipili nyo sa dalawa. Sabi nyo yan ha. Ano pa? Ano pa? Kaya mag-isip. Para alam nyo rin kasi pag ako lang nagsabi, ay sabi niya lang eh. Kailangan kayo din nag-iisip eh. Solving. Solving. Masakit yung katawan, no? Ay, masakit yung katawan ko eh. Yung ulo, yung kamay, paa ko, paano ngayon yan? Hindi mo pag-solving. Kaya maka-attend, hindi ako maka-attend kasi masakit yung ano eh. Katawan ko eh. Kuya, ayan. Pagka dito, attend sa church, di ba? Kailangan ba ng ano? Natawag ko. Pag-a-attend ka, ano bang ginagawa dito pag-a-attend? Hindi mo kailangan ng paa eh. Ay, pupunta ka pag masakit paa. Hindi ka naman nakatayo palagi eh. Uupo ka lang dyan eh, tapos makikinig eh. Amen. Amen. Tapos, yun ang kayo. Mahalaga po ba yun yung pag-decision natin sa buhay natin? Amen. Bakit po naging mahalaga yun? Kaya, naman. Kasi doon nakasalalay yung magiging kalalapasan ng ano natin eh, pili natin sa buhay natin. Pagka hindi ka umatin, pinili mo yung iba na mas mahalaga, eh, kasalalay na yun doon. Kung sama ka ba o mapapabuti. Pero kung pinili mo yung di umatin, syempre, anong i-expect mo doon? Mabuti ba? Hindi ka naman umatin, hindi ka naman Amen. And dito, may pinili lang din ako bakit siya importante. Improve problem solving skills and be accountable. Accepting that your choices have consequences can empower you to make more informed decisions. Ayan. Yung kanina, di ba? May consequences tayo sa pagpili ng decision natin. Yun lang. Ayan. Ito po. Ngayon, kaya ba natin kaya po ba natin mag-decision ng sarili lang natin? Or kaya po ba natin mag-decision ng sarili lang natin? No way, depende. Depende, di ba po? Kung madali lang naman, kung pagpili lang ng dami, nasusuot eh, kaya na natin yan. Pero kung sa ibang bagay din kasi, magkakamali rin tayo, hindi din natin makuha yung tamang pagpili eh. Kaya kailangan din natin ng guidance. Eh, saan po ba tayo kukuha ng guidance? Sa pagpili. Dito ba natin alamin kung saan po ba? Ayun nga, bago po pala yun, ano po ba yung mga challenges natin sa pag-decision? Para malaman po natin kung bakit siya importante. Ngayon, ano po ba yung challenges natin? Yung challenges po, yung nagpapahirap sa atin mag-desisyon, kung paano po ba tayo pumili, ano po ba yun? Overthinking. Ano pa? Papunto. Yun yung may conflicting priorities. When you're having multi-priorities, then it can be difficult to decide which one you focus to. Ibig sabihin, yung marami kang priorities, no? Meron kang pag-aaral, meron kang trabaho, tapos may church pa, Thursday, Sabado, tapos Linggo. Ngayon, ang dami mong pagpipilian. Ngayon,
pupunta ka ba kahit isa doon ay tawag doon? Ano pipili mo doon sa 5 na yun? Kayo, ano pipili niyo sa 5 na yun? Ha? Yung tatlo. Hindi ka na mag-aaral, hindi ka na rin magtatrabaho. Ano kaya yun? Balance lang sa dito pa sa balance. Okay. Hmm. Ito. Just adjust weight and balance are the laws. All the ways of the bag are his words. Dapat balance lang tayo pagka ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. No? Diyan, minsan dyan, isang beses dyan din ako nagkamali sa paggawa ng pag-desisyon. Dati, kasi sa pagpapasok ako, Sabado may pasok, 1 oras lang. Kasi inisip ko nun dati, sayang yung ibang oras na ginugol ko dun biyahe, tapos yung ibang, tas pauwi pa, tas 1 oras lang mag-aaral kung meron naman online. Saka meron naman akong, ang tawag doon, Google Classroom. Ayun, hindi po pala tapat yung lang sa Google Classroom kasi dami rin kasi namin 18 plus kami pagka Zoom So, hindi rin mapapantayan yung iba, hindi rin makikilala. Ngayon, bumagsak din po ako sa isang subject na yun. Ibig sabihin, nagkamali rin ako sa pag-decision. Hindi balance yung pagpili ko. Pero hindi rin naman po ang sisi doon kasi mas, alam mo naman, important yung ginawa ko ng mga araw niya. Yan po, dito basahin ko natin. Proverbs 1. The preparation of the heart in man and the answer of the Lord, tongue of the tongue is from the Lord. All the ways of a man are plain in his own eyes, but the Lord waiteth the spirits. Sabi po dito sa 1, the preparation, yung preparation dito parang plano. Prepare, naghahanda ng tao, sa puso ng tao, ibig sabihin po, nasa puso lang natin yun. Nasa puso po natin kung ano yung gusto natin gawin. Kunyari, gusto mong trabaho kahit na linggo kasi gusto mong mas kumita pa kasi hindi sapat yung ng araw. 6 days hindi sapat sa'yo kasi kulang kailangan mo magtrabaho para sa linggo. Ngayon, ito the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Sabihin, tama po ba yun yung trabaho pa rin hanggang sa linggo? Tama po ba yun? Kaya nga po may pahinga Diyos nga rin po, di ba nagpahinga din? Kaya hindi. Hindi naman po kasi Superman And the answer of the tongue is from the Lord. Sa Tagalog. Ang paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay wala sa Diyos. So, ang Panginoon pa rin po ang mag-decide ng gagawin natin sa buhay natin. Kung gagawin ba yun o hindi. All the ways of a man are plain in his own eyes, but the Lord waited the Spirit. So, all the ways, ang paraan ng tao ay malinis sa kanyang mata. Ano po ba mga examples mo? Yung sa tingin nyo, paraan ng tao, malinis sa mata niya, pero may ganyan. Ikilingan, ito. Ikilingan, may bigat, gano'n. Ano bang example niya? Ha? Ayun, kanina, example na lang din natin. Nagtatrabaho ka, kaya pag-aaral diba? Na, alam mo, malinis naman yung intention mo. Para sa pamilya ko to para sa future ko pag-aaral ako Sabado, hindi mo na ako attend. Ngayon, kung sa tingin mo, malinis sa paningin mo. Pero, the Lord created the Spirit, hindi ba ka Panginoon kung ano ba yung intention mo na gawin nyo? Kung mas malakas ba yung
baka kasi nagdadahilan ka lang eh. Baka ayaw mo lang umaten eh. Kaya ayaw mong dinahilan pa lang ipag-aaral eh, yung assignment. Amen. Eh, sa yung points din natin doon, nabuntay lang. Amen. Huwag na mag-reason. Ano yung isa, nag-reason din tayo. Ma. Buti nga dito si Dim, yung nakaraan, yung malakas yung bagyo eh. Yung bahana ba sa inyo nun? Yung malakas na din dito pa rin eh. Paano siya nag-reason? Pero siyang hindi umattend eh, kasi malakas yung ulan eh. Ba't siya umattend? Alam niya kasi kung ano yung mas mahalaga. Tsaka hindi pa naman masyadong malakas, hindi pa naman siya tinatangay nun eh. Yung payong lang kasi, yung payong malakas talaga yung hangin, bumabaliktad. Eh pagkatapos nun, basa siya. Pagkatapos, bahaba sa luso. Alam ko kung na-discourage ka ba rin, hindi ba? Hindi naman. So, patuloy lang kahit mahirap yung mahirap yung obstacles yung mga natin sa buhay. Yung positive. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ayun po, meron po kami dito sa Bible na kinuha rin na isang kwento po. Kaya niyo po ba si Abraham? Amen. Ano po yung ginawa sa kanyang Panginoon na kailangan niya mamili? Ipapatay ko kasi And it came to pass that after these things, and hindi na po kasi yung samarin na lang po. Sabi dito, yun na Panginoon sa Abraham, at sabi sa kanya ng Panginoon, kunin niya yung isa niyang anak, yung pinakamamahal niya, dali niya sa Mount Moriah at gawin niyang burnt offerings. Ano po yung burnt offering kasi sa dati pa na po yung burnt offerings para pag-aalay niya sa Panginoon dito. And Abraham rose up early, rose up early. Yung dito maaga nagising. Maaga nagising, meron ba? Wala. Hindi maaga siya, meron po. Ay, si Ma'am Joan, parang alas 6, nagdaan na po siya sa prayer chain eh. Mga ganun eh. Okay, isa pagka, Monday or to Sabado, mga alas 3 na, alas 4. And to morning and Sabbath, ibig sabihin, dito, intuition siyang Panginoon, willing siyang gawin yung, gawin yung buti sa kanya ng Panginoon ko. Ibig sabihin, pwede niyang isave yung anak niya, hindi niya gawin yan. Pero, ginawa niya. Bakit? Kaya ng buhay ng Panginoon, niniwala siya doon. Parang yung verse po ata dito, anong tawag doon? Yung pinapakita yung mangyayari. Tawag. Foreshadow. And rose up early in the morning, and Sada is asked two of his young men with him, and Isaac split the wood yung ginawa po niya. Third day, lifted up his eyes and saw the place of far off. Abraham said unto his young man, doon lang daw muna sila sa baba at kasama yung mga asses. Abraham took the wood, burnt offering, and laid upon Isaac his son, and took the fire his son, and knife, and kinuha niya po. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, your son. And he said, Behold the fire, the wood, but where's the lamb? And tatanong yung anak niya, nasan daw yung lamb para sa burnt offering kasi hindi niya alam eh. Nagulat na lang siya dun sa taas. Pero nagtanong siya. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb and burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him. Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched
ito yung tinamban niya na yung kamay niya, sasaksakin niya si Isaac. An angel of the Lord called him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am, and said, Lay not thine hand upon the lad, neither to do thou anything unto him. So, hindi niya tinuloy na tinawag siya ng Panginoon, sabi, huwag nang gawin niya. At tumingin siya doon sa may likod doon niya, may ram, caught and thickest by his horns, and went to the ram. And Abraham called the name of the place, Jehovah's Jireh. Yung ano ka po, first dito is trust in the Lord even in hard times or hard decisions. No? Kaya po ba natin gawin yung parang ginawa ni Abraham dito? Mahirap yun, hindi natin kaya gawin yan. Lalo na kapag kamalit yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi, iba ito eh, wala namang magulang gusto mong patay niya, di ba? Amen. Pero, ngayon, ano po bang makakuha natin doon pagka tumulit tayo sa Panginoon? Dito, dahil sumunod siya sa Panginoon, tatapat siya. That in blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thy seed to the stars of heaven. Ito, ano dito sa 17 to 25 ay 24. Binless siya ng Panginoon. And multiply. I will multiply. Kasi paramihin sila ng Panginoon. Katulad ng mga stars sa heaven, madami yan. Isang upon the sea, madami din. Di mabilang din siya possess the gate of the enemies. In thy seed shall the nation there be blessed, because thou hast obeyed my voice. Dito ba po sa sa James 1, sabi po dito, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. So, sabi po dito, diba, pinasa po natin kaya sa Genesis, tinem siya ng Panginoon, pero, na-endure niya yun, tapos sumunod pa rin siya sa Panginoon kahit na mahirap. So, sabi po dito, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, sinubo, he shall receive a crown of life. Ano po ba yun, mga crown of life? Diba nung, kailan po ba yun dumating si Pastor dito? Yung binanggit niya yung mga iba't ibang klase ng crown. Ano po ba yung mga crown na yun? Crown of life, incorruptible crown, tapos crown of soul winner, ano po, crown of rejoicing. Ano ba po ba yun? Ay, hindi ko maalala yung iba, pero madami yun eh. Ngayon, kahit isa lang, ang points ko lang po dito is, patuloy lang tayo at sigurado may blessing na darating sa atin. So, kasi yung ba ng crown? Amen. Ano gusto niyo crown? Ano pa rin lang? Sayang naman yung iba. Kung kaya natin gawin lahat, kung kaya natin kunin, bakit hindi, diba? Pag nandun, ang dami na dito, di ba, mabigat yun. Dami naman, kapagod yan. No? Ibig sabihin,
Magpalakas lang tayo sa Panginoon. Gawin natin yung kaya natin gawin. Pasahin po natin sa Ecclesiastes. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no word, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Sabi ko dito, whatsoever, kung kaya natin gawin sa lupa na to, gawin na po natin lahat natin mga kaya, kasi pagka namatay po tayo, yung mga bagay, hindi na po natin madadalo. Amen. At isa ko po. Kasi, Colossians 3:2. Set your affections on things above, not on things on earth. Sorry po dito. Set your affections sa taas, sa langit na po sana tayo nakatingin. Kasi ang pag-aaral natin, trabaho natin, sa lupa lang yun eh. Pagka namatay po tayo, yung yaman natin, yung mga nakuha natin sa lupa, hindi naman po natin madadala yun sa langit. Ano lang po yung madadala natin? Ano lang po yung madadala natin? Ayan, yung mga natutunan po, yung mga salita ng Diyos na natutunan din natin sa lupa. Tsaka syempre, pagkadala tayo sa langit, yung kahit naman yung pag-uusapan, wala rin naman bago. Limits tayo. So, kung points para sa Proverbs 16, 30, sa 3, commit decisions unto the Lord. So, Psalms 37. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, sabi lang po dito, mag-delight, ano po yun? Magsaya, ay, sumaya, ano ba yun sa Tagalog? Mag-puri, magpakaligaya sa Panginoon, and He shall give thee the desires of thine heart. So, pag ginawa mo daw, inuna mo yung Panginoon, ibigay sa iyo yung gusto ng puso. Paano yung pagka na sumunod ka pa sa Panginoon kahit may assignments ka yung Sabado or Linggo man yan. Ganda lang kung Sabado, di masapit lang pagka Sabado, di ba? Pagka hindi ka lang busy, wala kang ginagawa, cellphone ka lang. Gusto mo mati, di ba? Kasi wala namang pinagkaya pa yun. Church dito, sa church dito sa Halahala. Salita ng Diyos pa rin naman yung pinag-aaralan. Ngayon, kung ayaw mo, kasi pinagpalit mo sa cellphone o ano man yan, eh, wala ka namang ginagawa mahalaga, eh, para kayo man sa salita ng Diyos mo. Amen. Commit thy way to the Lord, trust also in Him, shall bring it to pass. Also, commit, gawin lang natin para sa Panginoon, eh, maniwala sa Kanya, at mangyayari yung sinabi ng Panginoon. Amen. Sa verse 9 A man's heart devises his way, but the Lord directed his steps. Ang points ko po dito, trust God's over personal plans. Kung hindi naman po masyadong mahal. Depende sa pag-aaral. Piliin mo kung anong priority mo. Ano unahin mo. Psalms 48:4.
For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Amen. 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 Kaya po dito, ang Panginoon, ating Panginoon, pakailanman, ever and ever, sa uli. At sana sa Kanya tayo palagi magpaturo sa ating kapatayan. Kasi yung iba niya ating makakuha sa sarili lang natin. Na yung wisdom, kakamali talaga tayo. Psalms 38, 10. The Lord bringeth the counsel which hidden to naught, and maketh the devices of the people naked. The counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. So, ang ko sabihin dito ang sana palagi tayo magpatuloy sa Panginoon kasi hindi nawawala yun sa ating puso. At may papasa din naman natin yung mga natutunan natin sa mga dating pang mga henerasyon. Amen. Ayun, natuturo din natin ito sa iba kapag nahirapan comfort. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusts in the Lord hath good. The wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of the fool is folly. And heart of the wise teacheth his mouth, and added learning to his lips. Pleasant words are as a honeycomb, and sweet to the soul and health bones. Points po dito is pursue or seek godly wisdom in making decisions. So, sabi po dito, he that handleth matter wisely shall find good. Ang nag-iingat ng mga salita, ang mga salita na mabuti. At puso trust in the Lord, happy is he. Masaya pa kayo? Amen. Ako masaya din, ganito lang yung boses ko talaga. Kaya maluma. And the wise in heart shall be called prudent, matalino. Matalino po. Mabait, tawagin mabait. At and Jesus sa lit ng puso ko. So sana isip natin yung godly wisdom sa ating pag-decision. Hindi lang yung sarili lang natin. Amen. Ayun yung pag-text natin sa ating Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. So ang Panginoon daw po nagbibigay ng katalinuhan sa atin, mga bibig, at lumalabas naman din po sa atin. At His mouth. So, yun ang pagkakalanan din natin sa Amen. Amen. 25. Yung last. Here's the way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Yung may mga paraan daw sa ating tao, na tama sa ating paningin, pero nagdadagal to sa ating kamatayan. Ibig sabihin, sa ano ko lang po dito, avoid self-reliance. Huwag po tayong magaling sa sarili natin. Yung sikat na verse sa Proverbs 3:5-7. Kasi the Lord with all thy hand and in at one. Own understanding and all the ways of knowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. So, yun lang po yung sana may natutunan po bago. Amen. Amen.